sa kasal ko, sila sa reception. Ano man sabihin sa atin ng iba. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, medyo kinilig ang inyong Queen Catherine dito mga kasambreros nung kinanta ng contestants yung theme song na ng Hello Love Again na syempre parati nilang kinakanta dati sa kanilang HLA promo mga kasambreros. Hindi ko alam kung ano, kasi parang nakafocus sila kay Ma'am Eugene, no, yung halos lahat ng comment. Pero ako dito, si Ma'am Catherine talaga yung napansin ko na, no, na parang medyo kinilig siya, no, tsaka, kasi hindi mo parati nilang kinakanta dati tapos mawawala na bigla sa kanyang isipan. So hindi po pwedeng ganun mga kasambreros. Tapos yung napansin ko dito, na maliban sa binanggit niya dito yung about sa kasal niya na sina Sir Owen at saka si Ma'am Shine ay mapa-present dapat sa sa kasal nila, sa kasal niya soon. Ay siya lang yung hindi tumayo, nag-standing ovation sina Donnie, sina Ma'am Eugene Domingo, sina FMG. Tapos siya lang yung hindi dito tumayo. So baka siguro na miss niya or parang medyo may lungkot mga kasi. Na parang yun na sense ko. Bakit hindi siya hindi lang yung standing ovation sa lahat ng judges mga kasers na may impact yung kanta sa kanya dapat no. And nakita ko sa kanya dito talaga yung iba yung kilig at saka ngiti niya mga kasers. May something na konting kirot kasi nga miss niya si Pops Alden kasama. So, hindi mo pwedeng may tanggi na parang wala lang, no? Na parang manhid ka lang na narinig mo yung theme song ng kanta ninyo. Tapos, blockbuster movie. Tapos, parating yung kinakanta tuwing mall tour mga kasambreros. And, yan, sobrang ang kulit lang din. Tapos, nabanggit niya nga dito na, sa kasal daw niya ay present na dapat sina Sir Owen at saka si Ma'am Shine mga kasambreros. Parang sila yung kakanta dun sa venue ng kasal mga kasambreros ni Ma'am Catherine. Naisip ko naman parang kasal agad kasi matagal pa yun. Tapos 4-5 taon pang aantayin. Tapos pero masarap pakinggan actually minsan yung affirmation at saka encouragement ni Ma'am Catherine na may mga siya sabi niya parang gusto niya makatrabaho yung ibang contestant dito na nasabihan niya mga so nakakatuwa lang din bilang contestant, nakakataba ng puso yun. Tapos parang dito sobrang blooming din ni Ma'am Catherine dito mga asmers, and ang ganda ng kwento na ni Sir Owen dito mga asmers kasi never daw siya nag-audition or sumali ng singing competition. Kahit sa choir daw dati ay hindi siya nakakapasa, pero ang ganda pala ng boses niya, and 4 na yeses yung kanyang nakuha dito mga kasambreros. Partida si Mama Shine, yung kanyang asawa, ay meron pang problema sa throat. So lahat sila nagalingan, no? Napa-standing ovation maliban kay Ma'am Catherine. Siguro na siya, medyo nagkaroon ng poignant flashback kasi nga kinanta nila yung palagi na theme song ng Hello Love Again dati mga kasambreros. So nakakatuwa itong contestant na ito mga kasambreros. And then si Pops Alden naman ay nakauwi na pala siya, galing sa bakasyon. May picture sila kahapon, nakasama ang buong family mga kasambreros, na ito po ay story or posted by Daddy Bay. So pauwi na yata sila nito kasi nga umattend pa sila ng nagpa-black screening siya ng Samahan ng Makasalanan. Ewan ko pa kung ganito yung title. Pelikula ito ni David Licauco. So actually suporta talaga ni Mr. Alden sa mga local movies in collaboration po ng kanyang company na Myriad mga kasambreros. And ang ganda talaga kasi nakita mo talaga dito yung pag sinabi niyang support siya sa mga local movies. Ayan, nagpapa-black screening siya, talagang todo suporta. He walks the talk. So when he speaks, when he says a word, tinutupad niya mga kasambreros. So dito natin makikita na nakakatawa dito kasi nabanggit niya yung may kasombrero. So si Betong Sumaya yung tinutukoy niya dito na yung sombrero mga kasambreros. So mga sombrero. So nakakatuwa lang and then ito sobrang yung isang contestant kasi dito ay parang acrobat na makakapigil hininga. So yung reaction ni Ma'am Catherine dito
at ng mga judges ay sobrang believe na believe sa performance mga kasombreros. Sina Ariel at Ryan, acrobat duo mga kasombreros, na nasa ere sila, tapos may pa suspense na palaglag ganun mga kasombreros. Kaya ang kulit ng reaction ni Ma'am Catherine dito, na semi-gulat na gulat mga kasombreros. So actually marami tayong items mga kasombreros, no? Abang-abang pa kayo sa Kathleen items kasi marami talaga, no? Hinihimay-himay ko lang po. So sana pa ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito, kadakilaan ng Diyos. Parati natin itong naririnig, no? Mga kasombreros, yung kadakilaan ng Diyos, glory of God. Pero ano nga ba, no? Itatopic natin ito para mas lalo natin maunawaan mga kasombreros. The glory of God is the beauty of His Spirit. Kasi di ba meron tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So yung kumbaga pangatlong tao or isang katauhan ni God the Father mga kasombreros. So ang Trinity na ito, no, tatlong tao, three personas, pero iisang element mga kasombreros. Kumbaga iisang pinagmulan, okay? Isang lahi mga kasombreros kapag usapang tao or isang katauhan. It is not aesthetic beauty or material beauty, but the beauty that emanates from His character, from all that He is. Para siyang radiance, no? Ang araw, di ba meron siyang liwanag mga kasombreros. But more than that, no? The glory, yung liwanag mga kasombreros na hindi kayang tingnan ng tao mga kasombreros, that is the glory of God. So sa atin, ang glory o kadakilaan ng isang tao, for example, ay human dignity, yung karangalan, yung honor. So lahat ng ito mga kasombreros ay nawawala. Okay? Kasi di ba meron tayong for example, no, example lamang ito yung King of Comedy, no, si Sir Dolphy, King of Philippine Movies, Queen of Philippine Movies. Basta maraming mga karangalan, okay? Maraming mga achievements ang tao sa mundong ito, pero lahat po ng ito ay nawawala at saka kumukupas mga kasombreros, and that's actually according to 1 Peter 1:24. But the glory of God, which is manifested in all His attributes together, never passes away. It is eternal. So ang glory talaga ng Panginoon mga kasombreros, gaya ng araw, no, sikat ng araw mga kasombreros, ay hindi po talaga siya nawawala. It's forever. Kung kaya ang Diyos natin ay forever na source ng lahat ng good attributes mga kasombreros. Moses requested, no, si Moises po, and request niya actually na ipakita sa kanya yung glory ng Panginoon. That's Exodus chapter 33 verse 18. Tapos yung response ng Panginoon ay nag-equate dito, no? Sabi niya, His glory with all my goodness, no, sa verse 19 sa 33:19 mga kasombreros. But God said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Ito yung dakila, pinakamataas siguro na masasabi natin na hindi ko rin ma-explain mga kasombreros, na once na makikita ng tao or walang pwedeng mortal na pwedeng makakita ng glory ng Panginoon at ng kanyang mukha mga kasombreros, because kapag nakita ng tao, ng isang mortal being, yung mukha ng Diyos, ay mamamatay po siya. Grabe, no? Yun yung nag-set apart ng holiness ng Diyos sa tao, because He Himself is holy. So His face, His glory, kapag nakita natin yun ay mamamatay tayo. Parang yung sikat ng araw, no, hindi mo pwedeng rektang tingnan kapag nasa malapit ka or wala kang shades, for example. So God hid Moses in a cleft in the rock to protect him from the fullness of God's glory as it passed by, sa verse 21 to 23 naman yan mga kasombreros. So walang mortal being na pwedeng makakita or maka-view mga kasombreros ng God's excelling splendor without being utterly overwhelmed. So kung yung araw nga lang, di ba, sikat ng araw, rekta mong titingnan, so parang masisilaw ka talaga. So how much more ang glory ng lumikha pa mismo sa araw. So ganun po, the glory of God puts the pride of man to shame. So parang siya, although hindi naman literal na ang Lord po natin ay pinapahiya tayo kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, pero yung parang nagsiset ng gap na ang tao, ang Diyos ay Diyos mga kasombreros, na because He has that natural, He has that spiritual and
pinanganak at saka hindi siya pinanganak kasi he was the beginning, he is the beginning and no ending, mga kasambreros. So parang yun yung parang yung gusto ipamukha sa atin ng Diyos na although hindi siya sa masakit na paraan, gusto ipamukha at saka ipaalala sa atin ng Diyos ng glory po niya, mga kasambreros, ay yun yung standard na hindi natin kayang maabot, and hindi niya pwedeng ipahiram ang kanyang glory, mga kasambreros. So in the New Testament, the glory of God is revealed in His Son, Jesus Christ. So that's according sa John 1:14, mga kasos, na the Word became flesh and made His dwelling among us. So we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So that's John 1:14. So Jesus came as light of the world, or light for revelation to the Gentiles, and the glory of God to the people of Israel. That's Luke 2:32. And Isaiah, of course, prophet Isaiah, marami mga verses sa Bible, mga kasambreros, na talking about, describing about the glory and the splendor of God, of the great living God, mga kasambreros. And Isaiah 43:7 says that God saved Israel for His glory. And yung pinaka-reason din ng bakit meron tayong mga problema, mga trials, and then yung mga sakuna, for example, ay para display ang glory ng Panginoon. Kapag walang sakuna, kapag perpekto na ang tao, wala na ring sense ang pagiging glorious, ang glory at ang pagiging Diyos ng ating Diyos, mga kasos. Kasi hindi natin siya kailangan, hindi mo kailangan ng magbibigay sa'yo ng pera kung marami kang pera. Hindi mo na kailangan ng tutulong sa'yo kung sa ganitong aspeto, kung magaling ka na sa ganyang aspect. So hindi mo na kailangan ng magtuturo sa'yo sa math, for example, kung magaling ka na sa math. So ganun, ang tao kapag walang trial, hindi niya na kailangan ng Diyos. Someone that is greater, someone that is higher than Him. Kung kaya when we have trials and we have circumstances and the sense na yung katotohanan forever, eternal truth, mga kasambreros, na tayo po ay hindi perfecto, that means that we need God who is perfect. And yung glory niya ay maipapakita niya pa through our circumstances and by the help of His Holy Spirit, mga kasambreros. Alam niyo, napaka-broad, napakalawak po ito na topic, but somehow na-topic natin ito because it's really important to know about the glory of God, mga kasambreros, na sobrang hindi mo kayang i-measure kahit na sino pa tayo na mataas yung posisyon, may title, for example, dito sa mundong ito. Lahat ng titles, lahat ng glory of people ay nawawala at mamamatay din tayo, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, glorious name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, and paalam po. I love you.